po paano ako humawak ng pistol, ng rifle, paano yung tamang yung mga pagpasok sa building kasi hindi pwedeng bara-bara lang po eh. So yung papakita po namin sa Firewall is kung paano talaga sa totoong buhay nangyayari. Sa look and sa marksmanship, paano ka nag-prepare sa PTSD? Research po, para sa akin, kakaibang approach siya sa acting. Sa ginagawa ko na before, medyo may pagka-technical dahil ano po ito eh, totoo siyang nangyayari. So kailangan, ayaw mong may ma-offend, ayaw mong mali yung pagka-portray mo. So kami na direct din i-discuss namin na paano ba nangyayari internally sa loob ng isang taong ina-attack minsan ng PTSD. So yun, I think sana tama, sana maayos po yung pagawa namin, sana wala kaming masagasaan or maling magawa. Research through online. Wala. Miguel, ano masasabi mo dun sa daily struggle ng taong may PTSD? Mahirap po siya kasi hindi nila kontrolado yun. Same with Galo na minsan kahit sa mga pinaka-importanting bagay pa aatake yun. Wala pong control and hindi rin siya ganun kadaling pahupain. May mga nakakausap po ako na sinasabi nila na minsan kalahating araw naglalast yun. So, mahirap po talaga. Miguel, hindi kayo Actually, wala po. Pero okay lang yun dahil gano'n naman po talaga. Minsan may marami kang time para sa sarili mo. And minsan wala. Dahil mararamdaman mo na sasabihin sa'yo ni Lord na, okay, this is your time to grind. Grind ka muna. Dadating yung panahon na magpapalit. And gusto ko lang din pong sulitin yung pagiging bata ko. Diba? Dahil in the future, baka wala na akong energy or baka hindi na same yung opportunities na ibibigay sa akin. So ngayon, habang busy pa, kulang na ako busy is busy. love life, I think. So, meron po, lagi po meron. Kailangan balance po talaga. Sagot, Kahit mahirap na balance. Hindi naman po. Si Isabel sobrang understanding naman na alam niyang pag may show ako, kilala niya ako na nag-focus talaga. Passion. Miguel, may nag-comment, kamukha mo ang American actor, Timothée Chalamet. I don't know. Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Ano po, na syempre nakakatuwa, pero kahit na hindi ko po na masyadong hindi yung sarili ko sa kanya, natutuwa ako dahil idol ko po siya. Yung mga projects na ginagawa niya, pinapanood. Opo. Favorite ko yung Beautiful Boy niya. So, para maikumpara kay Timothée Chalamet, masarap po siya pakiramdam. Pero sana hindi lang sa looks nila. Gusto ko rin makagawa ng mga materials na ginagawa. Out of the box yung Tumatalakay sa mga proyekto sa bansa natin. Ano naman ang masasabi mo sa nangyayari? Okay, ang take ko po dyan is last Sunday, nagkaroon po kami ng parang competition sa AOS and ginamit ko po yung platform na yon na i-feature yung mga jeepney drivers kasi apektado po sila sa crisis. Hindi lang naman po sila, lahat tayo mga Pilipino. And sa dulo ng prod, pinili namin yung message ng kanta ng Liwanag sa Dilim kasi kahit gaano kahirap laging may liwanag sa dilim. Yun lang naman po. Gusto ko lang po maging hopeful para sa mga Pilipino dahil katulad nyo, nakaka-relate po ako sa pinagdadaanan nyo. Alam ko mahirap. Pero may hangganan din. Nalulungkot ka rin. Nalulungkot din. Mas na for me, sabi mo kay Nisa sa love team, minsan naisip mo, matagal mo Si Kailin na gusto mo mag-solo. Kapag-uusapan niyo ba yung Nisa, dahil ako? Kasi di ba? Yes, opo. Madalas kami nag-uusap dyan na kung ano yung mga pangarap namin sa careers namin. And ako, sobrang saya ko for Isabel dahil kakatapos ng successful show niya, ng character niya na si Armea sa Sangre. So, ayun, pares naman kaming may mataas na pangarap din sa isa't isa. So ako, kahit anumang ibigay na show sa kanya, mapasolo man or love team, ako, supportado ko siya 100%. Pero wala bang naka-release sa inyong project na magkasama kayo? As of now, wala pa po eh. As of now. Thank you, Miguel. Salamat po ah. Show namin. The question, ano yun yung tanong na kalimutan ko? The question is, can you
read it. You've done action roles before. What new side of you will audiences see in Task Force Fireman? Siguro po ang masasagot ko dyan is yung rappelling namin from 17th floor, di pala 15th. Kasi bata pa lang po ako, nagta-training na ako with the harness, kung paano gamitin yung harness ng tama. Pero first time kong bumaba sa building. And ang masasabi ko, nakakatakot po siya. Pero nagawa namin ng maayos and ang ganda tignan pag napanood niyo na po. So I'm super proud of myself and yun nga, abangan niyo po yun. So that's new. Also, first time kong makatabaw si Miguel dito. And body cop ang relationship namin dito. So, yun, ang ganda rin ng chemistry namin on screen. So, and ano siya, mahusay siya na artista. And yun, I'm really, really happy to be working with him. And syempre, the rest of the cast. Thanks, Kylie. And now for Miguel Tan Felix. Miguel, do you have size 9? Joke lang po. Inside joke lang po namin. How did this role challenge you as an actor? And what did you discover about yourself through the process? Thank you for that wonderful question. Good afternoon po sa inyong lahat. Para sa akin, isa to, ang challenge sa akin ito ay yung genre niya, na hard action. First time ko mag-hard action. Pero dahil willing naman akong magpakapagod sa set, nandiyan naman yung guidance nila direct ng aming stunt team at ng aking kapartner na si Kylie. Kumbaga yung challenge na yun nababawasan, mas nagiging enjoyable yung buong process na yun. As an actor naman, yung character ko dito, medyo tricky siya dahil iba yung pinapakita niya sa labas, pero iba yung nararamdaman niya sa loob. Na sumasalamin sa maraming tao, na for sure ganyan din kayo, iba yung pinapakita niyo sa pamilya niyo, sa friends niyo, pero deep inside, malungkot kayo, parang gano'n. So very relatable yung character na yun. And challenge din siya dahil kailangan mahanap ko yung sweet spot, yung balance doon. And direct pwede ko ba sabihin yung... And yung character ko dito ay may PTSD kasi galing nga siya sa militar and nakita niyo sa Master Cutter, si Galo, same character po yun. Magkaduktong sila. A few years ago lang yung The Master Cutter. So, maraming naging experiences si Galo sa pagiging militar niya at dala-dala niya yung trauma na yun hanggang sa mag-retire siya at mahanap niya yung pamilya niya sa PBI. So, yun yung challenge po, Kuya Betong. You got it right, Miguel. Thank you po, thank you. Yan kasi pinag-uusapan namin dito kanina yung PTSD. So, PTSD is post-traumatic. We'll be right back. Malalaki na po tayo mga kaibigan. And the next question will be coming from Chad Rosete of Manila Feed. This is for Buboy and Jack. What makes Firewall timely and important for Filipino audiences today? Any realization or lesson learned while filming the show? Please answer it in English form. Just kidding. Buboy, did you understand the question? Would you like me to repeat it? How about you? I'm just Did reading. you understand it? I'm just reading. Okay. Can you repeat the question, please? Sabi ko na nga. Feeling ko ikaw talaga tayo nawawala kong tatay dito. What makes Firewall timely and important for Filipino audiences today? Any realization or lesson learned while filming the show? Well, nakakatuwa po dahil nga ngayon ay ayoko yung word na sinasakop eh. Hindi naman siya word na sinasakop. Kumbaga, yung mundo po ngayon ay punong-puno na po talaga ng technology at hindi na po natin may kakaila na panahon na po nito na mga anak po Sa namin. cellphone na lang. Nasa cellphone na lang. Thank you for that cheat. Anyways po. So, maganda po yung firewall na ito dahil like sinasabi ko po kanina, ang firewall ay gusto ko po talaga matuto. Bakit gusto ko po matuto? Kasi ang dami na po nangyayaring scams, ang dami na po nangyaring mga savings natin nawala dahil sa isang pindot lamang ng mga masamang tao na yan na pagsasamantalahan na yung mga, alam mo yun, yung savings natin. So, malaking aral ito para sa mga lolo't lola natin. Of course, bilang isang anak, apo, na papayuhan ko yung mga mas nakakaedad sa akin na ito po yung understanding namin sa
sa cybercrime or sa mundo ng internet. So maganda rin siyang pag-usapan through family. So yung po yung, did you understand it? Of course. Thank you so much. Thank you, Buboy. Jack? Yes, ngayong digital age, napapanood talaga itong Task Force Firewall because lahat ngayon nakatutok na sa cellphone, sa internet, sa social media, and dyan nakakita ng opportunity yung mga scammers. So, hindi nabibigyan ng pansin para sa akin masyado yung social media na yung mga nang-scam at nakakuha na ng pera, kagaya na sinabi ni Bubo. So, tinahin namin dito about SIM swap, yung mga scandal, mga sexploitation, mga, ano pa ba, marami ba ayoko na na-spoil, pero lahat ng tungkol sa cybercrime na tinututukan ng PBI, PBI ang tawag sa amin dito sa show, yun yung pinakita namin sa mga tao. Learnings dito, of course, yung huwag tayo magbigay ng OTP, lagi yan. Kahit sino. Kasi meron yan sa panahon ngayon, kahit yung mismong bangon nagbibigay sa atin ng billing, sa credit card, experience Sila yun. mismo yung nagte-text. Oo, sila mismo yung nagde-text and minsan na-encounter ko yan, tinanong ko sa teller ko kung totoo ba yan. Sabi huwag ka mag-click dun sa link kasi may Yes. napapasok na rin pala ng mga scammer Yes. yung mga ginagamit ng mga bangko. Ngayon, nakalagay dun, may expired na in just 3 days, yung 6,500. Points, Sure, may mga points nare-receive pa. mga points, Oo. redeemable points. Wag po kayo mag-click dyan. Wag po kayo magbibigay ng OTP. At i-aware na rin natin yung mga family natin, loved ones, about that. Para na hindi lang tayo yung napoprotektan, pati rin yung mga mahal sa buhay. Yan lang po. At that's ang sinabi ni Jack, let's all watch this. Ay, wala pala. Hindi, totoo yan, yung mga OTP nga, yung mga mag-expire na yung points mo. Wala naman akong ganung bangko, pero tinetext ako ng ganung bangko. Hindi ko syempre pinabala, mga ganung bangko talaga. Pero anyway, maraming salamat, Buboy and Jack. Thank you. Our next question will be coming from Jasper Valdez of Manila Standard for our director's spot. Why was it important to immerse the